Welcome back mga ka-Arco. Good morning sa inyo. Ang ating pag-aaralan ngayon ay ipapakita ko po sa inyo kung paano sumukat ng lalim dito sa puerto. Kung sumasayad na po ba yung barko natin or hindi po. Kasi minsan nagkakaroon ng pagkakataon na yung aming barko ay sumasadsad sa puerto kasi yung kanyang lalim ay nakadikit na po. Kaya gagamit po tayo ng materials, ng gamit kung ano po yun. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung bagay na yun. Ito po mga ka-Arco. Yan. Ito po ay tinatawag na deep lead sounding na ginagamit po ito pag sa puerto kapag kupi ay sumadsad. Kapag hindi na po namin madesign lubid, ibig sabihin po ay nakasadsad na po o naka-touchdown na po yung aming barko. Kaya gagamitin po namin ito. Ito po ay gamit ay siya po mabigat na bagay. Ito po ay gawa sa sink. Yan. Gawa po siya sa sink. Yan. Tapos ito ay na may nakaduktong na tali na mayroong markadong linya. Kaya po ito. Yan. Ang bawat linya po ay ito, may mga ganito po. 1 meter po yan. Sinukat na po namin. Kadalasan po ito ay ginagamit para malaman po namin yung sukat ng tubig o yung lalim. Lalo na sa malalalim na lugar. Yan. Kaya po napakalaga po ito mga ka-Arco na malaman natin. Yan. Alright. Yan po yung tinatawag na deep lead sounding. Yan mga ka-Arco. Kaya mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. Bale ngayon po mga ka-Arco, sounding natin. Bale papakita ko po sa inyo kung paano po. Okay, natin kung anong sukat na po mga ka-Arco. Yan. Ito po yung tura niya mga ka-Arco. Yan, ito po. Ito po yung didikit sa sea level. Yan, sa ilalim ng ating dagat dito sa puerto. Bale ito po yung susukat mga ka-Arco. Kaya pag dumikit na po siya sa baba, sa bottom ng dagat. Yan. Sabihin po mga ka-Arco, doon na po siya. Yun na po yung level niya. May mga sukat na po siya ng yan, mula dito 1 meter. Yan po yung palatandaan na 1 meter po siya. Hanggang 15 meters po yung ginawa namin. Ngayon po ang sounding niya is 9 meters. Kaya angat pa tayo.